Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa pagkakataon na ito na patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Natunay nga po ng salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya ko ng Panginoon. Praise the Lord. No, dahil ang ating mga kapatiran, nasa kanya-kanya silang mga lugar na pinuntahan. But praise the Lord dahil ang bawat isa rin po sa atin ay naririto din po sa tahanan ng Panginoon. Kaya saan man tayo ngayon, ang mahalaga po ay ang bawat isa ay napupuri sa Panginoon. Okay, this afternoon, ang ating pong pag-uusapan, it is about spiritual fullness. Yan yung topic natin. Spiritual fullness. Yun bang punong-puno po tayo ng presensya ng Panginoon? So, praise the Lord. No? Dahil alam po natin na kung tayo nga po ay lubusan naglilingkod sa Panginoon, kasi ang God, nakikita po niya ang puso natin. So, napakahalaga po yung puso ng bawat isa sa atin at tunay na tayo po ay pinupuno ng Panginoon. Hindi lamang po yung sa mga, for example, kumain tayo ng lunch, busog na busog, but even in spiritual. We need also to become full. Ang text po natin ay matatagpuan natin in Psalm 23 verse 5. Okay. Yan po yung text po natin this afternoon. Nang sabi niya sa Psalm chapter 23 verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows." Kung sa literal sana, ang bawat isa sa atin, katulad ngayon, di ba? Nandiyan tayo sa harapan ng lamesa. Kasi tayo mga weekdays. Meron tayong lamesa na kung saan, ayan, ginagamit nating sulatan. Pag Saturday and Sunday, wala silang lamesa. Mga silya yung mga nandyan. So, in natural, for example, kasi nga sa lamesang yan, katulad ng lunch natin kanina, di ba? Ang karga niya ay mga pagkain. Overflowing. Last week, overflowing po ang mga pagkain dyan na nasa lamesa. Which is, katulad yan po spiritually, na ganyan din po ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo po ay kanyang pupunuin. Ano pong klaseng pupunuin ng Panginoon sa bawat isa sa atin? So yan po yung ating titingnan sa kanyang banal na salita. So this afternoon, there are 7 fullness that comes from God na atin pong pag-uusapan. So number 1, ito yung tinatawag na fullness of love. Yan bang punong-puno ng pagmamahal. At yan po ang bagay sa isang mananampalataya. Pag sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, gusto nating maglingkod sa Kanya, kapatid, kinakailangan po na there is fullness of love. Ano yung inawit natin kanina? Fullness of joy. Ay, pag-uusapan din natin yan mamaya. Pero unahin po muna natin ang fullness of love. Natunay po, meron po fullness of love na ibinibigay ang Panginoon. And Ephesians 3 verses 17 to 18. Okay. Sabi po dyan sa Ephesians 3 verses 17 to 18, "So that Christ may dwell in your hearts through faith." Saan po nakatira po ang Espiritu ng Panginoon? The Spirit of God, it is in our heart. "And I pray that you being rooted and established in love." Ayan, magiging rooted daw po tayo. No? Talagang maitanim. Talagang yung puso po natin ay punuin ng pagmamahal. Kaysa naman kung ano-ano yung inilalagay natin, especially ang unforgiveness, ang mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, di ba sabi natin, basura. Pag basura, ang ginagawa ay itinatapon. Pag hindi mo itinapon ang basura, ang nangyayari ay nabubulok, nangangamoy, at
siya maganda. So, ganun din po na kung may basura ang puso natin, ay hindi siya maganda. Kaya, ang gagawin natin ay punuin ng pagmamahal. Pagmamahal po ang kailangan. Dahil kung punong-puno ng pagmamahal ang puso natin, hindi naman natin sasabihin na pag puno siya ng pagmamahal, hindi ka na masasaktan. Of course, masasaktan ka pa rin, kapatid, because we have emotion. And we are still living in this world na ang buhay po sa mundo ito, kahit na ang saya-saya mo, mamaya nararamdaman mo yung sakit, mamaya nag-iiba ang emosyon mo, isn't it? Dahil nga may mga testing, may mga trials na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang kagandahan po, pag punong-puno ng pagmamahal ang puso natin, pagalitan ka man ni amo mo ngayon, mamaya okay lang. Ibig sabihin, madali kang makapagpatawad at madali lang na nagagamot yung sama ng loob mo. No? Masaktan ka man ngayon pero mamaya, ay okay ka na. Yan. Talagang makikita mo na naman na gumagaan yung pakiramdam. Bakit? Kasi tunay. Sabi sa kanyang salita, love covers the multitude of sin. Kaya kung may pagmamahal, kahit na anuman ang ginagawa ng tao sa iyo, kapatid, you can forgive that person. Kaya kung meron dito ang hindi ko nakakapagpatawad, sandali, question mark, no, baka yung puso natin, may ibang nakalagay dyan, bakit gano'n ang sitwasyon. So tanggalin po ang mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, ang galit, ang sama ng loob, ang hinanakit, yan ang galing natin. Kundi ang gawin po natin, no, lagyan ng pagmamahal. So, wag natin kalilimutan, no, na kinakailangan mayroong pagmamahal. Verse 18. Sabi niya sa verse 18, okay, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Dahil po ang pagmamahal ng Diyos ay umaapaw. No? Kasi kung hindi po umaapaw ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo na ang dami nating ginawang mga hindi tama sa buhay. Yes. Mga pasaway tayo. No? Na kung noon hindi natin, basta kung ano yung gusto natin gawin, ginagawa natin. But praise the Lord. Kasi ngayon, pag gagawa ka ng isang bagay, na hindi naaayon sa mata ng Panginoon. Nandyan na po ang konsensya. Nandyan na po na nagigilty tayo. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos na nasa puso natin, yan po yung nagsasabi sa atin, sandali. No? Kaya yun ang kagandahan. Pag may Jesus sa buhay, may Espiritu ng Panginoon na naghahari po sa buhay natin, kapatid, no? Kahit na mahirap ang buhay sa mundong ito, pwede po natin harapin. Okay? So, hayaan po natin na yung fullness of love that comes from the Lord ay manatili po sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, number 2. Number 2, yung tinatawag na fullness of joy. Okay. Fullness of joy. No? And Psalm 16 verse 11, sabi diyan sa Psalm 16 verse 11, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So, dito sabi, you will fill me with joy in your presence. Kaya yung inawit natin kanina, there is joy in the presence of the Lord. Dahil tunay po, kaya hindi po nasasayang yung oras natin ngayon, no, na pinili natin na pumunta sa tahanan ni Lord dahil meron pong presensya ng Panginoon. Yung ating ding mga kapatiran, di ba, bago sila namasyal kanina, meron din actually silang fellowship. Kasi hindi nawawala yan. Kahit sinasabi nating outing, so una sa lahat, they will have their gathering, they will have also their fellowship, praise and worship, Word of God, and then this afternoon, ayan, maraya na silang nandun po na namamasyal kung saan man sila pumunta.
Pero maraming pumunta sa wetland na tinatawag. Saan ba yun? Party and Territories Initiative? Huh? Anong tawag doon? Yunlo. And then, meron din pumunta sa Macau. Because our Macau church today, they will have evangelistic crusades po nila outside. So, mga kapatiran natin, maraming pumunta ng Macau. Mostly mga music ministry yata. Ang ating mga Discovery Day brethren, kasi yun yung sabi nila pupunta sila ng Macau. So, I believe na marami silang pumunta ng Macau. At ang evangelistic crusade din nila, it will start at 2 o'clock. 2 to 3 o'clock doon lamang mag-uumpisa hanggang gabi nila. No? So, praise the Lord. Tayo naman, dito sa tahanan ni Lord, alam din natin na hindi tayo nalulugi. Hindi man tayo nakapunta at nag-outing ngayon, either is time. And for me, nauna na rin akong nag-outing. Nag-outing ako last Friday. Saan ako pumunta? Pumunta ako ng Ocean Park dahil libre. Kaya, praise the Lord. Kaya sabi ko, no, kahit na hindi ako mag-outing sa one, ako ang matitira dito dahil alam ko na meron at merong darating sa tahanan ng Panginoon. Mula-mula pa, kaya pag statutory holiday and everyday, kahit na papaano meron at merong naiiwan sa church, kasi meron at merong darating. Kaya purihin po ang Panginoon dahil alam po natin na nandyan po ang kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. So sabi niya, you have made known to me the path of life. Sinabi mo sa akin ang daan ng buhay. You will fill me with joy in your presence. Kaya ako sa presensya ng Panginoon, tunay mga kapatid na mayroong kagalakan. Kaya wala po sanang malulungkot. Alam po ninyo, pag nalulungkot kayo, pag gumigising kayo sa umaga at ang lungkot-lungkot ninyo, sayang ang araw. Dapat po, pipiliin po natin maging masaya. Kahit na may problema, ano man ang pinagdadaanan, pag gising natin sa umaga, piliin natin maging masaya para hindi po sayang ang araw natin. Kahit na minsan, pagkita mo kay amo mo, talagang medyo mawawala talaga yung mundo mo. Pero, kapatid, no, hindi naman natin pwedeng sabihin na sana hindi ko makita si amo. Nakatira ka lang sa bahay nila. Kaya makikita mo at makikita si amo. Anyway, maiksi lamang po ang 2 years na kontrata. Pag bigla kang tinerminate, praise the Lord, di matapos ka agad yung kontrata, isn't it? So, ibig sabihin, merong i-provide na bago si Lord. O yung testimony ni Sister kanina. Yan talagang testimony ng kapatid na ito, sis belong to the Wednesday group. Mula pa, Wednesday group na siya. So, 11 years na siyang Wednesday group. Parang kailan lang nung bago siya na itinawag sa akin. Pastora, may kilala ka bang Wednesday? Kasi yung pamangkin, auntie mo ba si Sister Remy? Yung ating leader ng Chunwan noon, yan itinawag. Kaya itinext naman natin sa mga Wednesday group para siya ay sundugin. At mula noon hanggang ngayon, kaya first day pa lang niya yan, alam ko na sa tahanan na ni Lord yan pumunta. No? So please the Lord, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang kwento. No? Parang kailan lang. Sabi ko parang kailan lang ito na ipinasundo ko sa mga Wednesday group. 11 years na siya. At sa isang amo, na kung saan palaging sinasabi ni amo na I will terminate you. Hindi lang siya, meron din tayong kapatid in Saturday group. Naghahamunan sila ng termination hanggang talagang nagpak na yung isang kapatid. I think matagal na rin siya sa amo, nakailang kontrata na. And then nung paalis na, nakapak na yung gamit, sabi ni amo, talaga bang aalis ka? So, si amo na yung nagsabi na ayusin natin. So, praise the Lord. Ganyan po ang ginagawa pag tayo po ay palagi sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya hindi nasasayang mga kapatid. Yun po pag-araw ng day off natin, tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Kasi may ginagawa ang Panginoon. Ito yung tinatawag na spiritual blessing.
No? Kung pinagpapala po tayo naturally, dapat din po tayong pagpalain ni Lord spiritually. So, praise the Lord. John 15 verse 11. Another supporting verse natin. Sabi diyan sa John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. O, tingnan po ninyo. Si Lord ang nagsasabi, para yung kagalakan daw po natin ay maging kumpleto. Kaya nga mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyano ay masayang tunay. Ang evaluation nga dito sa mundo, sabi nila, Christian are the most happiest person in this world. Praise the Lord. Kaya pag sinasabi mong Kristiyano ka, isa ka doon sa tinatawag na masayang tao sa mundo ito. Kaya pag tayo ay Kristiyano, talagang ipakita po natin sa mundo na masaya tayo. Kaya nga, kahit na ano yung sitwasyon, talagang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No? Maging minsan, sa harapan ng ating mga yumaong mga kamag-anak. Kasi I remember before, no? Sa harapan ng kabaon ng kuya ko noon, ang inaawit namin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Imagine that? Pwedeng kantahin ng isang mananampalataya. And you know, there is someone na na-bless yung bata. I think he is only mga 7 or 8 years old. And then umuwi sa bahay nila. Sabi na sa kanyang mga magulang, ay maganda doon o kahit na namatayan, ang saya-saya nila. No? Sana tatay, nanay, ganun din. Pag may nawala sa atin, ganun sana tayo kasaya. Praise the Lord, kasi ang pamilya yun po ay na-born again. Amen. So, maraming ginagawa ang Panginoon. Pag nakita po nila na kahit na ano man yung sitwasyon, no, nandun yung kagalakan. Kasi for us Christian, no, mawalan man tayo ng minamahal, alam natin na mahirap, malungkot, pero madaling tanggapin dahil alam natin na sila ay natutulog lamang. At darating ang time na sila ay muling mabubuhay at makikita natin sila, no, sa pagdating ng takdang panahon. No? Kaya ang encouragement namin noon, walang bibitaw sa pananampalataya in the family. No? Sabi namin, walang bibitaw sa pananampalataya dahil meron na tayong asherit na naghihintay sa langit. So that is our encouragement. Dahil tunay po, yun yung pag-asa natin. Kaya tayo pong mga mananampalataya, pag alam natin na yung ating mga mahal sa buhay ay nakakilala sa Panginoon, magaan lang siya. Kasi we know the hope, the promise of God na gagawin niya pagdating ng takdang panahon. So yung joy, yung kagalakan mga kapatid, dapat paghariin natin. No? Yung puso natin, hindi lamang punong-puno ng pagmamahal, kundi punuin ng kagalakan. Dahil ang kagalakan na yan, na iyong nararamdaman sa puso mo, ay nagpapatunay na may Kristong naghahari. No? Dito mo makikita kapatid, kung tunay na may Kristong naghahari sa puso natin, there is joy. Masaya ka. Kahit na walang nagpapasaya sa'yo. Masaya ka pa rin. Na yung kagalakan na yan, hindi siya nawawala. Kahit na may problema, nararamdaman mo pa rin ang kagalakan, ang joy na yan. So, ibig sabihin, tunay na may Kristong naghahari sa buhay ko natin. Okay. Number 3. Number 3 is the fullness of peace. Kapayapaan. Isaiah 26 verse 3. Sabi po dyan sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace. Perfect peace. Oh, talagang yung peace daw, kinakailangan perfect. Sabi po dyan, perfect peace. He whose mind is steadfast because he trusts in you. Kaya, pag tayo po ay lubusan nagtitiwala sa Diyos, makakamtan natin, sabi dyan, mararamdaman natin, mararanasan natin ang perfect peace, kapayapaan. Kahit na nagkakagulo ang mundo, still pa rin napayapa ka. Tulad ng nangyayari right now. Kung atin pong pakikinggan ang mga news right now, especially what's happening now in Israel,
Israel is our time clock. Whatever happened in Israel, it will affect the life of the whole world. So right now, grabe ang nangyayari sa it. Kaya nga hindi natin alam. Baka mamaya, bukas makalawa, bigla lang dumating ang Panginoon. Based on the situations that are happening. Palapit na ang election ng US. No? Palapit na siya. Sino kaya sa kanila ang mananalo? We don't know. No? Alam natin na naibalik si Prime Minister Netanyahu. Diba? No? Naibalik siya sa pagiging Prime Minister ng Israel. Noon natalo. At meron ding prophecy na maibabalik din sino na yung si Trump. Yeah. There is prophecy before. Di ba natalo siya the last election? Pero sabi doon na babalik siya. And we don't know if this is the right term for him. Kasi among them, siya po yung talagang may Diyos din sa kanyang buhay. He believed in God. So yun naman yung prayer natin. At least sana yung mga mamumuno kahit papaano ay isang mananampalataya. They believe in God. So we just pray. Sa bansang Pilipinas, ang nangyayari right now, di ba? O, alam natin ang sitwasyon. Nang dahil lamang doon, mayon doon sa lugar namin. O, kasi sis from Tarlac, isang it. And then, from that case, talagang nandun na hinuhukay. At marami nang nai-involve, mga matataas. So we don't know. No? O, si Kibuloy. Alam natin kung ano yung sitwasyon, at least nahuli na siya. Isang it. Nahuli na siya. So tingnan ninyo, marami siyang binisid ng mga tao. No? Kung paano yung mga taong naniwala, nanampalataya. Kasi for us, we know already that He is an example of fault. Kasi yung i-declare mo that you are the Son of God at itutuloy mo ang ginawa ni Kristo, that's already kulto. Dahil sabi ng ating Panginoong Yesus, bago siya nalagutan ng hininga, it is finished. Ibig sabihin, tapos na. Ang gagawin na lamang ng mga tao is to repent and to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior, and they will receive the gift of salvation. Amen. So, deception. At yan po ang nangyayari even right now. The spirit of deception. Kaya mga kapatid, we need the Spirit of God. Kailangan po natin, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng Espiritu ng Panginoon para hindi po tayo ma-deceive. There are a lot of deception na nangyayari right now. Sa mga tinatawag na mga religion, even the sharing of the Word of God. Marami pong deception. Kaya tingnan po ninyo, yung mga pinapakinggan ninyo, binabasa ninyo through YouTube. No? Tingnan ninyo mabuti. Kasi napakarami pong mga katuruan ngayon na hindi na tama. And did you know na sa pagkikinig lamang po ninyo, spirits are transferable. Kasi kung nakikinig kayo sa katuruan ng mga kulto, hindi ninyo namamalayan, you will have a deceiving spirit. And spiritual realm, ganun po ang nangyayari. Kaya deception, kahit na napapakinggan nila, wala na. Kasi nga, yun na yung alam nila, mahirap na. No? Kaya, wag po nating hahayaan the spirit of deception. Ang panghawakan po natin ay ang salita ng Panginoon. At gagabayan po tayo ng Panginoon. Kaya nga, for us, we are free to open the Bible and to read the Bible and to ask guidance, the wisdom and knowledge from the Lord. Upang sa ganun, yung pangunawa natin sa salita ng Diyos ay totoo. Okay? So, kailangan po yan. So, you will keep in perfect peace. He whose mind is steadfast. Mind. Dapat yung mind natin talagang kontroladong mind. Grabe naman kasi ang isipan, isn't it? O kahit na nakaupo kayo dyan, saan na nakarating yung inyong mind? Maaaring meron nang nakarating sa Pilipinas. Meron nang nakarating sa mangyayari bukas. No? So, naglalakbay po maging ang ating isipan.
Kaya dapat yung isipan natin, sabi niya, whose mind is steadfast, kontrolado dapat. At sabi niya, because he trusts in you. He trusts in the Lord. Kaya, tiwala lamang po mga kapatid sa Panginoon. Kung may testing, may mga trials sa buhay, tiwala lamang po kay Lord. At kayang-kaya po yan ni Lord na tulungan tayo para makayanan natin anuman ang nangyayari sa buhay. Okay, number 4. Number 4, fullness of wisdom. We need wisdom para sa ganun po, sa mga testing natin, mga trials na dumarating sa buhay, we need wisdom that comes from the Lord. Upang sa ganoon, yung mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin ay talagang angkop sa will ng Panginoon. That's why we need wisdom. Sabi niya sa Colossians 1 verse 9, okay, sabi niya sa kanyang salita, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. So, ang Diyos po ay nalulugod because we know that God is full of wisdom. Kaya kung meron pong Diyos sa buhay natin, may Kristong naghahari sa buhay natin, magkakaroon po tayo ng wisdom. And if we have the Word of God, we have wisdom. Remember, Word and Jesus, they are one. Sa mga DTC student, di ba? Sinasabi natin yan, iisa lamang. No? The Word become flesh. So, ibig sabihin, Word and Jesus, they are one. Because the Word become flesh. So, kung may Jesus po sa buhay natin, merong salita ng Panginoon sa buhay natin, sa puso natin, there is wisdom. At sa pag-aaral natin, pakikinig sa salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng wisdom. Ito po yung karunungan na hindi po nakukuha sa mga universidad. No? Ang knowledge and wisdom, hindi po yan nakukuha sa mga universidad. Kahit na pinakamatalinong tao sa mundong ito, pag wala po siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay, ang katalinuhan niya ay galing lamang sa mundo. Pero kahit hindi po tayo nakapag-aral, kung merong salita ng Diyos sa buhay mo kapatid, you will have wisdom. At ang karunungan na yan ay hindi pwedeng bayaran ng salapi, kundi tanging ang Diyos lamang po ang siyang pwedeng magbigay ng karunungan. So we need wisdom. Lalo na kung meron tayong mga testing, mga trials sa buhay, hindi natin alam yung ating gagawin. We need the wisdom that comes from the Lord. Kaya mahalaga ang salita ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay mayroong salita ng Diyos sa ating buhay, hindi lang po tayo basta-basta nagdesisyon. Kung may mga sitwasyon sa buhay na kinakailangan magdesisyon, talagang pinag-iisipan natin, ipinag-pray natin, at alam natin na humihingi po tayo ng counsel, ng wisdom para sa Panginoon, na galing sa Panginoon. Upang sa ganun po yung ating gagawin sa buhay ay tama. Kasi kung walang wisdom, kung ano na lang yung inisip mo, yun na lang ang gagawin mo. And most of the time, pag bigla mo na lang gagawin kung ano yung iniisip mo, ipapahamak ka niya, isang ito. Kaya kinakailangan talaga, na isipin mabuti, kinakailangan talaga ang wisdom that comes from the Lord. Okay, number 5. Number 5 is the fullness of blessing. Pati rin po yung pagpapala, the fullness of blessing. Kasi ang pagpapala po, it should be in every areas of our life. Hindi lamang po sa finances dapat tayo pinagpapala ng Panginoon. Hindi lamang sa ating relasyon, even in our social, there is tinatawag na blessing. Kasi paano na lamang kung sinasabi mong believer ka, and then, lahat naman kaaway mo. Parang nakakapagtaka na yun, di ba? Isa kang mananampalataya, wala kang friend. Di ba dapat friendly tayo?
Dapat ang mga taong nakikilala natin, nakakasalamuha, nagiging malapit sila sa atin. So, there should be fullness of blessing in every areas, aspect of our life. Pinagpapala po tayo ng Panginoon. Okay. Malakay chapter 3 verse 10. Oh, ito yung supporting verse natin. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Ito kasi yung susi. Okay? Dahil sa lahat po ng verses in the Bible, ito lang yung nag-iisang verse in the Bible na sinasabi niya na subukan ninyo ang Panginoon. Sa anong way? Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Okay? Open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So blessing, ang igagawad po niya, ang ibibigay. No? So ang blessing na ito, sa lahat po ng areas ng buhay natin, hindi lamang po sa pera ang pinag-uusapan. But even in every areas of our life, mga kapatid. No? Ang susi, sabi ni Lord, ayan, pagbibigay, Malakay chapter 3 verse 10. Kaya talaga hindi nawawala po ang pagbibigay. Kasi kung atin pong titingnan ang verse na ito, we can apply this verse so that pagpapalain tayo ni Lord sa lahat ng aspetos ng buhay natin. Minsan nagkakagulo ang pamilya, no? There is something doon. Diba? May mga testimony na kahit na ang gulong-gulo ng pamilya, still pa rin. No? Na nag-uubay siya sa Panginoon. And then, iniaayos ni Lord ang mga dapat ayusin. Ganun din mga kapatid. Kaya sabi niya, subukan ninyo ang Panginoon. Meron bang area sa buhay ninyo na gusto ninyong maayos? Meron bang area sa buhay na ang gulo-gulo? No? Sabi ni Lord, test me in this. Subukan ninyo. At makikita po ninyo ang ibibigay ng Panginoon. So, there is fullness of blessing. Ganyan po ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po nasasayang yung ating paglilingkod. Dahil si Lord, alam po niya at talagang ibibigay ni Lord, no, ang pagpapala, siksik, liglib, umaapaw pa. Okay? Kasi tingnan po ninyo, in literal, no, diba, ang kuripot, ganyan ang kamay. Isn't it? Pag sinabi natin, yung tao yan ganito. No? Pag nakita mo na sasabihin ang tao yan ganito, ay ibig sabihin, ay kuripot yung tao yan. Kasi, ayan nga, tikom ang palad. No? Pero pag yung tao ay ganyan, no? Ibig sabihin, ay mapagbigay yan. Tingnan po ninyo, pag umulan ng pagpapala. Yung tikom ang palad, may masasalo kayong pagpapala. Di ba wala? Mahuhulog. Kasi tikom. Kahit na nandyan siya, hindi niya makukuha kasi tikom. Pero pag yung palad ay unat siya, meron at meron siyang masasalo sa tikom. Okay. So, ganun din po mga kapatid. May masasalo. Kaya pag gusto natin ng pagpapala, sabi ni Lord, test me in this. Paano natin susubukan? Sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Pag offerings lamang po yung ating ibinibigay, kulang. Sabi dyan, tithes and offerings. Pag tithes din lang naman ang ibinibigay natin at hindi tayo nagbibigay ng offerings, kulang din. Dahil ang sabi niya dyan, tithes and offerings. So, dapat kompleto siya. Okay. Number 6. Number 6 is the fullness of the Spirit. Mapuspos ng banal na Espiritu. At kailangan po nating mapuspos ng banal na Espiritu. Ephesians 5 verse 18, sabi po niya, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Kasi po ang taong lasing pasuray-suray. Minsan, hindi niya alam yung kanyang pinagsasabi. No. Pasuray-suray, hindi diretso ang lakad. Diba? Hindi ka nakakita ng taong lasing na
na talagang okay siya, no? Pag nagsalita nga yan, talagang meron yung mga taong hindi sila magandang, pero pag nakainom, ay, grabe yung mga lumalabas sa kanilang mga bunganga. No? Lasing na. Kaya sabi diyan, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi kung mapuspos po tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, alam po ninyo, everything will become alright. Ibig sabihin, pag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, ay talagang alam natin yung mga ginagawa natin sa mundo, alam natin kung ano yung tama, mabuti na ginagawa, kasi nga napuspos ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos talagang kumikilos sa buhay natin. At yan ang kailangan natin. So, saan ba nakatira kasi ang Espiritu? Sa puso. Kaya na palagi natin sinasabi yung puso ayusin. Kasi kung magiging marumi yung puso natin, hindi po mananatili ang Espiritu ng Panginoon. And remember, hindi po pwedeng pagsamahin ang Espiritu ni Diablo at Espiritu ng Diyos. Okay? Isa lamang po doon ang pwedeng mag-stay. Kaya kung patuloy na gumagawa tayo ng hindi tama, na hindi nakakalugod sa Panginoon, baka mamaya kapatid, mawalan ka na ng Espiritu ng Panginoon. Pero pag still pa rin na tayo ay kumakapit sa Panginoon, sa ating mga kahinaan, sa mga ginagawa natin hindi tama, nandun na tayo nagpapalinis sa Panginoon, nagpapaayos sa Panginoon, I believe God will help us. Kaya nga, kailangan dyan na mapuspos ng banal na Espiritu. So, paano po tayo napupuspos ng banal na Espiritu? Of course, makinig sa kanyang salita, tulad ng ginagawa natin ngayon. No? Napupuspos tayo ng banal na Espiritu. Manalangin, prayer. Yan, kailangan natin yan. Attend fellowship. No? Kung araw ng day off, alam natin kung saan tayo pupunta. One way po yan, para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi kailangan po natin mapuspos ng banal na Espiritu. And the last one, pang-pito, fullness of God. Actually, marami pa po mga kapatid, pero 7 lamang po yung ating pag-aaralan or pag-aaralan sa hapon na ito. Number 7 is the fullness of God. Isa lamang po, tanggalin mo yung S. Baka nilagay ko yung S. Fullness of God. Ephesians 3 verse 19. So sabi po dyan sa Ephesians 3 verse 19, that is fullness of God, hindi God's. Kasi isa lang po ang God natin. Okay, sabi God, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Okay? Mapuspos, sabi God, mapuspos ng Diyos sa kanyang buhay. So, kailangan po natin, no, na all of us, mga kapatid, ang kailangan po ay yung totoo at tunay na tayo po ay tinatawag na mananampalataya sa Panginoon. Kaya wala po sanang compromiser. Wala sanang pag-araw lang ng day off doon nagiging Kristiyano. Pag hindi na pumupunta ng church at hindi na nag-day off, nawawala ang pagka-Kristiyano. Sana hindi po tayo ganoon. Kundi every day, every time of our life, nandun po sana na makitaan tayo na tayo ay disipulo ni Kristo. Disciples of Christ. Bakit disciples? Kasi nandun na tayo ay nagpapadisiplina sa Kanya, nandun na kailangan natin ang Kanyang salita upang sa ganoon po makapamuhay po tayo sa mundong ito nang naaayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon. Okay? So sabi natin kanina, what are the spiritual fullness na pinag-aralan natin? No? Fullness of love. So hayaan natin mapuno ng pagmamahal ang puso natin. Hindi lamang pagmamahal, kundi yung joy, yung kagalakan sa puso, na kahit na walang magandang nangyayari sa buhay natin, masaya pa rin po ang ating
puso. No? Nandyan din yung fullness of peace. May kapayapaan kahit na nagkakagulo ng mundo, pero payapa pa rin po tayo. At hindi lamang yan, fullness of wisdom, no? Ang karunungan na galing sa Panginoon. And of course, fullness of blessing. No, talagang yung pagpapala, siksik, liglig, umaapaw. Yung pagpapala po na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And then we need to have the fullness of the Spirit, na mapuspos po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. And of course, the fullness of God. We believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, it is an encouragement na alam po natin na hindi po nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. So kahit na anuman po yung sitwasyon, anuman ang nangyayari sa buhay, anuman ang testing sa buhay natin, kapit at lapit lamang po tayo sa Panginoon dahil hindi pinababayaan ni Lord ang mga sumusunod sa Kanya, at nagpupuri sa Kanya. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong banal na salita, na minsan pa, Panginoon, in-encourage mo po kami, O God, na tunay po na sa iyong presensya, Panginoon, ay nandyan, O God, ang pagmamahal, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang karunungan, ang pagpapala, Panginoon, na patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy na hawakan mo ang buhay ng iyong mga anak. Huwag mo po kaming pababayaan. Patuloy na gabayan mo po kami, tulungan at turuan sa pang-araw-araw po naming buhay. Na ang mga salita mo, Diyos, na aming napapakinggan, hindi lamang po kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, Panginoon, ito po ay namumunga sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa atin.